aking asawa ay isang lasinggero. Parating kung anong mahahawakan, ibinabato sa amin. Sobrang hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Ano ba yan? Kung kailan gutom ang tao, saka naman walang ulam. Ubus na kasi ng mga anak mo. Sasagot ka pa! Ang aking asawa ay isang lasinggero. Parating kung anong mahahawakan, ibinabato sa amin. Sobrang hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Ano ba yan? Kung kailan gutom ang tao, saka naman walang ulam. Ubus na kasi ng mga anak mo. Sasagot ka pa! Isang araw, napakinggan ko si Bad Eli sa Channel 13. Pero kung meron kang pananampalataya sa Diyos, naniniwala kang... Nakinig ako. Yun, sirain tuloy-tuloy ko na siyang pinakinggan hanggang sa pumunta ako ng Balde 20. Gandang umaga po. Magtatanong lang po sana ako kung pwede pong mag-request ng Bible study sa bahay. Masyado po kasing seloso yung asawa ko kaya hindi po ako makaalis ng matagal. Opo, pwede po kung loloobin po ng Diyos. Pumunta yung dalawang manggagawa. Nung next ulit, pumunta ulit ang mga manggagawa. Nagkataon na lasing siya. Nagwawala. So takbo kami nung dalawang manggagawa sa bukid. So napag-isipan namin na ituloy ang magduduktrinan ako sa Balde 20, pero nilihim namin sa asawa ko. Kunwari na mamalingki ako, dala ko yung bag na pamalingki, at yun, nakaraos ang doktrina. Nabautismuhan ako noong November 27, 1998. Ngayon, nung pag-uwi namin, ayun na, nag-umpisa na yung kalbaryo. Dahil umpisa ng tuwing alis ako ng pagkakatipon, nagwawala na yung asawa ko. At minsan pumunta ako ng Cabiao sa Tanging Awit. Pagdating ko, Saan ka naman galing? Halika nga! Ano naman bang problema? Nagwawalasing, kinuha yung ulo ko at inuntog ako sa may pader. At talagang nakita ko na naman yung paggawa ng Diyos. Dahil, biro mo laki, 4 inches yung pako. Malabas ka ng bahay. Gawa rito. Salamat po, Ama. Niligtas niyo po ako. Marami pa rin pagsubok. Isang araw, umuwi siya ng lasing. Lasing na lasing, tapos kumuha ng pato at saka isang itak. Dinala kami sa kwarto, pinagtatali kami ng asawa ko. Lalaki mo ba yun? Di ang takot ko noon, ang nervous ko noon. Ang sabi ko, Ama, tulungan niyo po kami, Ama. Iligtas niyo po kami. pag sabi ko ng ganun, may kumalas ko sa likod. Sabi ng asawa ko, Sino yun? Asan ang lalaki mo? Ilabas mo ang lalaki mo. Saan mo siya tinatago? paglabas niya, sabi ko sa anak, anak, tara, kalagan mo lubid. Nakaalis kami. Sumunod ang asawa ko, dala-dala ang itak. Tago kami doon. Panay ang usal ko ng panalangin. Panginoon, iligtas mo po kami. Hindi niya kami nakita sa mata, mabawaw lang yung bangin. Sabi ko, talagang may Diyos ka ako, hindi kami pinabayaan. Doon, lumalim na ang pananampalataya ko sa Diyos. Pumunta ako sa Antipulot, nagtago ako doon kasama yung mga anak ko. Pero after 1 week pala doon, nagkasagutan sila ng kapatid ko hanggang sa nabalitaan ko patay na pala yung asawa ko. Kinabukasan, libing na sana yun. Ang kapatid ng asawa ko nagkukwento. Manda kayo mamaya pagkatapos ng libing. Inaisip ko ako lang mag-isa doon, isinong paghanda niya. Kinarga ko ang anak ko pero 2 lang ang nadampot ko. Ang 3 na iwan. Nalilito ako noon tapos
lumapit ako kay Brad Daniel. Magandang umaga po, Kuya Daniel. Kamusta po kapatid? Ano pong may paglilingkod? Kasi po, Brad Daniel, ang mga anak ko po, 2 buwan ko na pong hindi makuha. Yan po ba kapatid? Pinunto ko yung pangyayari, ganun ba? Then sabi niya, magulong ang pamilya to. Sige, ito, magpadala kami ng 5 barangay tanod at saka 2 pulis. Ayun, nakuha namin. Diyos ko, salamat, tunay ka nga. Kaya mga kapatid, sana po patuloy kayong pakikinig. Makikita niyo ang pagkilos ng Diyos na siya ay totoo. Sobrang pasalamat ko sa atin, sa samahan natin na ako, kapatid na Daniel, salamat ng marami. At naiuwi ko yung mga anak ko. Sa awa ng Diyos, umabot na ako ng 24 years dito sa iglesia. Ngayon ay naging KNC servant ako. At lahat ng mga anak ko ay naan. Ako po si Sis Marlene Dagio at ito ang istorya ng aking pananampalataya.